Any perpetual somewhere, any perpetual somewhere. Then I really be glad, yes I really be glad. Take you once again.
at iba pang prioridad sa buhay. Hindi ito naging hadlang upang magkaroon siya ng oras na mapaglingkuran ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang talentong ipinagkaloob sa kanya. Tunay nga na ang kanyang buhay ay buong puso niyang inialay sa Panginoon. Narito ang ilan sa kanyang mga kapwa tagapaglingkod. Ginang Sonia Dominguez, Roma Medina at Onel Silva upang magbahagi ng pag-alala at pasasalamat para kay Sir Chris. Magandang gabi po sa inyo. Ako si Sonia Dominguez, isang kinatawa ng parokya ng San Antonino ng probinsya sa Mabatang. Sa halos 5 dekada kong paglilingkod sa ating parokya, hindi lingid sa akin kung paano ang paghihirap na maging isang lingkod. Lalong-lalo sa nagpapahirap at mag-isang tunay na tapat na lingkod. Dahil nga sa sabi ng Biblia, hindi gaano kadali ang pumasok at sumunod sa kaharian ng Diyos. Sino nga ba si Sir Chris bilang isang lingkod sa Mabatang? Hindi taal at tubong Mabatang si Chris at hindi siya binyagan sa Mabatang. Subalit, nagawa niyang maibigay ni Sir Chris ang napakaraming bagay na hindi nagagawa at naibibigay ng mga anak ng mga taga-Mabatang, lalo na sa larangan ng paglilingkod sa parokya. Inialay niya ang kanyang talento sa mga nangangailangan nito. Naging gabay siya sa maraming kabataan na may hilig na gaya sa musika at pagtugtog. Nagpapasalamat kami kay Sir Chris dahil sa naging bahagi siya upang maglingkod kami makalikom kami ng pondo noong maglunsad ang aming parokya ng isang concert ng panahon. Sa taglay at naging angking galing ni Chris sa larangan ng pagtugtog, ay naisakatuparan ang matagal na pangarap ng concert ng aming parokya. Dahil dito, nagpapasalamat kami ng buong puso sa iyo, Sir Chris. Nakalulungkot ng isipin ang maaga mong nilisa ng maraming parokya na nangangailangan sa iyo. Alam namin at sigurado kami na malwalhati kang makararating sa paraiso ng ating Diyos Ama. Sir Chris, hindi ka malilimutan ng mga parokyano at kabataan ni San Antonino. Dalangin namin na magsugo ng mga maraming krisanto na laging handang maglingkod at walang hinihintay na kapalit. Na handang maglingkod sa maraming simbahan at handang maglingkod sa mga kabataan. Kami po sa buo ng aming parokya at mga kabataan na kasama mo ay nakikiramay sa pagpanaw ng minamahal namin si Chris. Salamat, Sir Chris. Palain ka ng Panginoon. Dalhin ka sa buhay na walang hanggan, Panginoon. At babayan mo po siya at ihatid mo po siya sa kahariang walang hanggan. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa akin, si Sir Chris ay isang tapat at mabuting tagapaglingkod. Sa loob ng mahigit kumulang 4 na taon na kasama namin siya, ay naging saksi ako sa pag-aalay niya ng kanyang oras, kaalaman at talento para mapaglingkuran ang Diyos. Ang iyong musika at buhay ay inilaan mo para sa Panginoon. Sir Chris ang taong nakilala ko na may puso sa paglilingkod, na kailanman ay hindi nagdamot ng talento at oras para magbahagi sa iba. Lagi ko siyang pinagmamalaki sa ibang tao. Ibinibida ko kung gaano siya kahusay na pianista at choir master.
makatugtog kahit walang kaharap na chords. Kung parinig ko lang yung tono, alam niya nang tugtugin yung kanta. Manghang-mangha ako sa mga kaya mong gawin, Sir Chris. Salamat din sa laging pagsasabi mo sa akin na kaya-kaya ko maging mahusay ng mga Oo, naaaralin ko ng mga awitin ni Jaya at ni Adel. Lagi mong sinasabi na kayang-kaya kong kantahin yung mga kanta nila. Sige, pagbibigyan na kita. Maraming salamat, Sir Chris, sa pagiging mabuting kaibigan. Sa pagbabahagi ng iyong talento, musika at kaalaman. Malaking kawalan sa marami ang paglisan ko. Malaking pangihinayang sa maraming kasanang mga taon na magkakasama tayong maglingkod. Sana ay mas marami pa kaming mapag-aaralan ng musika kasama ka. Gayunpaman, sapat na siguro ang mga iniwan mong mga aral sa amin. Maraming salamat sa pagiging inspirasyon mo sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin, sa kabataan at sa parokya ng Warangan. Mahal na mahal ka namin, Sir. Ang mga tuno at kabutihan mo kailanman ay hindi namin malilimutan. Baunin mo ang aming pagmamahal at tulungan mo rin matanggap at maintindihan ang biglaan mo pag-iwan sa amin. Mahal na mahal ka namin, Sir. Magandang gabi po sa lahat. Bago po ang lahat, hayaan ninyong magbahagi ako ng kwento kung paano nagkakilala kami ni Sir Chris at naging kasama namin siya sa parokya ng Mabata. Taong 2018 po iyon nang utusan ako ng aking boss na humanap ng choir para sa gaganaping Thanksgiving Mass ng RTC. Ang una ko pong naisip, lalapitan at pakiusapan ay ang Healing Arianista na noon ay kasalukuyan kong sinusubaybayan sa social media ang kanilang mga pag-awit at pagtatanggap. Pagkatapos ng Thanksgiving Mass, lumapit ako sa kanya at sinabi, "Sir, may mga kabataan po kami sa parokya. Nagsisimula pa lamang po sa pagkanta. Sana maturuan at matugtugan ninyo kami." Walang pag-atubiling sagot niya kasama ang pinakatodong ngiti niya. "Ala, oo, gusto ko yan. Iset natin kung kailan natin sila i-meet." Nagsimula lamang kami mag-aral ng mga awit ng pangliturhiya sa gilid daan ng Paralaya. Nang dahil sa oo na iyon, lumaki ang grupo, umayos ang pag-awit ng bawat isa, naakay at nahikayat niya ang mga kabataan sa simbahan sa pamamagitan ng musika. Nang dahil dito, hindi lamang kami mga kabataan ang napamakal sa kanya, marahil buong mabatang grupo. Sa humigit kumulang 6 na taong kasama namin siya, isang salita ang maaari kong gamitin kung sino siya bilang isang lingkod. Siya ay tapat. Para sa akin, naging tapat siya sa kanyang oo. Nakalakip ang kanyang pangako sa Diyos na maglingkod. Kagaibang parokya man siya, walang pagtanggi, walang hinihinging kapalit, walang pag-aalinlangang sumugod sa malakas na ulan o init ng panahon. Hindi sagabal sa kanya ang may dinaramdam sa katawan, hindi naging balakid ang maraming gawain sa eskwela. Maraming pagkakataon din ay pinagbalik nito sa kanyang mga racket sa event tulad ng kasal. At hindi po lingid sa amin na may obligasyon siya sa kanyang pamilya. Naglaan siya ng panahon at oras, ahabol at ahabol, darating at darating sa Sir Chris sa misa. Bukod pa rito, ay naging tapat na kaibigan din po siya sa amin. At masasabi kong naging tapat din siya sa ibang life ko at kapwa naming naglilingkod sa parokya para lamang makatupad sa mga obligasyon sa simbahan. Mayroon pang mga nakaka-stress pero iisipin ay nakakatuwa na lang rin na pangyayari na ako mismo ang kasama niya. Misa noon ng umaga ng bagong taon, 5 minuto na lamang magsisimula ng misa.
tumirik yung tricycle niya sa arko ng mabatang. Maraming beses din na kinakailangan namin umikot sa highway para umiwas sa checkpoint. Pero paglabas ng highway, tuyo na pala ang gasolin ng motor niya. Pero parang himala naman na mayroong laging tutulong sa amin at magbibigay ng gasolina na nasa isang bote ng Coke mismo. Sa awa ng Diyos, malilate man ng konti, darating at darating sa surprise sa misa o ano pa mang selebrasyon. Para po sa inyong kaalaman, kadalasan ay corny po sa aming grupo ang magsabihan ng magagandang salita ng harapan. Kapag kami po ang magkakasama, puro kwelang pamimintas o okrayan kung tawagin ang inyong maririnig. Pero walang napipikon, walang nagagalit, wala rin nagtatampo. Alam namin ang madalas na nakapagpasama ng loob ni Sir Chris, ang hindi ma-replyan. Susundan ito ng kanyang napakahabang nobela at pag-leak sa group chat. At aaminin ko, madalas ito po ang nagiging mitya ng aming alitan. Pero kalaunan sa kaunting paliwanag at sorry, okay na, babalik na siya, magtatawanan na ulit, masaya na kaming lahat ulit. Ang araw na mabalitaan kong may hindi magandang nangyari sa kanya, at nakatanggap ako ng chat na wala na si Sir Chris. Nanumbalik sa akin ang lahat at hindi ko maiwasang maisip na sana nagtatampo lang siya ngayon. Sana masama lang ang loob niya. Sana nag-leave lang din siya sa group chat kasi hindi rin magtatagal. Babalik at babalik siya at magiging masaya tayong lahat ulit. Pero sa puntong ito ng katotohanan, tuluyan na tayong iniwan at hindi nang muling babalik pa. Ang maaari na lamang nating panghawakan ngayon ay ang langit. Ang langit na tunay nating tahanan, kasama ang Diyos na buong buhay nating pinaglilingkuran. Para po sa inyong kaalaman, kami po ay laman ng lamay sa mabatang. Kadalasan ang namamatayan doon ay tinatawag kami para magsagawa ng prayer vigil. Napakasakit pong isipin na ngayon ay nanditipon tayo sa isang paglalamay at prayer vigil para sa mga kasama namin. At alam kong susubukin ito ang ating pananalig at katatagan. Pero ang maaari na lamang nating panghawakan ngayon ay ang langit. Ang langit na tunay nating tahanan, kasama ang Diyos na buong buhay nating pinaglilingkuran. Para sa iyo, Sir, malungkot man kami ngayon, pero alam kong pasasalamat ang nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin. Sa maikling panahon na magkasama tayo, naging saksi ako kung paano ka nagsilbing biyaya sa mga kabataan. Ipinangangako namin na patuloy pa rin kami sa aming paglilingkod at pagkanta sa banal na pagdiriwang. At magiging halimbawa ka sa amin kung paano mo ginugol ang iyong buhay at panahon dito sa daigdig. Mayroon ka rin hinihiling nung huling pagsasama natin. Ang sabi mo, sana every Sunday sirap na ang tugtog at ikaw ay kakanta na lang. Ngayon alam kong nakatunghay ka sa amin at sumasabay sa aming pagkanta. Para sa iyong lahat ito, Sir, mission accomplished ka na sa amin. Magsisilbing gabay ang mga iniwan mong aral sa amin sa mahabang panahon at sa mga uusbong pang mga bagong kabataan na makakasama at hahalili sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sir Chris na nagpaalala sa amin kung paano ang maging humble sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Panginoon, sa nag-iisang Sir Chris na kasama naming tumindig sa maraming pagsubok. Salamat po, Panginoon, sa walang katulad na si Sir Chris na hindi nagsawang nagpatawad sa amin ng paulit-ulit. Salamat po, Panginoon, sa isang Sir Chris na nagparamdam sa amin kung paano ang pinili at laging pinipili. Salamat po, Panginoon, sa isang tapat na kaibigan at mapagmahal na kapatid. Ngayon ay may tapat na lingkod sa langit kasama ang Diyos na tapat sa kanyang pangako. Nakakabigla, nakakalungkot, nakakapanghinayang, pero salamat na rin sa Diyos at salamat rin ang Maria.
Diyos at bayan kong mahal, sa isang banal iyong mahal, sa buhay mahasal. Mga kansaktan, ako'y maging tapat. Ibig mo ay sasapat sa libo man aking buhay, sa libo rin iaalay, sa libo kong kamatayan. Walang mo ilalagay sa libo man aking buhay, sa libo rin iaalay, sa libo kong kamatayan. Sa buhay mo ilalagay. Sino man sa aking mananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa may nagbigay ng karangalan. Ngayon, kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang iiging, sayahin, mag-aalay. Paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ibig nadarama.
Wala, kaibigan. Yan ang isa sa mga katangian ni Sir Chris. Mahusay sa makikisama, maalalahanin at mapagmahal sa kaibigan. Maaasahan sa lahat ng oras ng kalungkutan. Higit sa lahat, kapatid ang turing sa lahat ng kaibigan. Pakinggan natin ang mensahe ng magpapatunay kung gaano mabuting kaibigan si Sir Chris. Tinatawag namin si Tristan Joshua at Ray upang magbahagi ng pasasalamat at paggunita sa buhay kasama ang kanilang kaibigan na si Sir Chris. Magandang gabi po sa lahat. Kung mga pamilya po, kung mga kaibigan sa service. Magandang gabi po. Nagsimula po yung samahan namin ni Sir nung ipakilala siya sa amin ni Kuya Odel. Nung malaman namin ni Kuya Rap na magkakaroon na kami ng conductor at pianista, tuwang-tuwa kami doon. Siyempre, akala mo isa siyang guro, masungit, stricto, mabagsik. Pero ibang-iba siya nung nakilala ko siya. Napakasigla at alive niyang tao. Napaka down to earth and very inspiring niya magsalita at sa personality niyang yun. Sa personality niyang yun ay natuwa at napalagay agad yung loob ko sa kanya. Sa hanggang sa unang pagsasalo namin ni Sir, yung first time na yun na nagkayayahan kami, sakto pa na walang kuryente nun. Sakto pa. Sobrang bilib ko sa kanya nun dahil may nilabas siyang parang stainless tapos pinapalo niya sa malapit sa tainga niya. Tapos susundan niya yung tono. So first time ko lang makarinig nun na ganun pala yun. And first time ko lang din ma-amaze sa isang tao na kahit yung tono ng A to G o A minor o kahit ano pang major yan, alam niya kahit walang instrumentong sinusundan. So, hanggang sa masundan ulit ng masundan, naalala ko nung time na birthday ko yata yun. Tapos, pumunta siya at nagkaroon kami ng unting kasiyahan. And then, naalala ko na nagkaroon kami ng unting siguro gulo dun sa salo-salo namin. And then tuwang-tuwa siya kay Kuya Ray. Kasi nadaig niya pa daw ako. Mas best actor pa daw si Kuya Ray kaysa sa akin. At pinakalanan niya na isa-isa, supporting actress daw ang nanay ko. Ako daw ang supporting actor. At si Ray naman daw yung best actor kahit hindi siya yung bida. Tapos si Reno kahit pinipili lang si Sir, hatak ng hatak si Sir sa kanya. Ayaw magpapigil ito. Gusto niya magwala kaysa sa akin. So, naalala ko lang yung bayan. Sa loob siguro ng mahigit o kumulang 5 taon na nakasama kang maglingkod, magbigay inspirasyon sa bawat isa sa amin, ay di kayang tumbasan ng salitang kaibigan ang naging pagsasama natin sa pagsasama na puno ng makabuluhang kwentuhan at awitan. Parating ang sumasagi sa isip ko simula nung Sabado, nang sakit palang mawala ng isang kapatid na kahit di sa dugo at laman kayo iisa, pero sa puso at hangarin ay magkaugnay kayo. Ganito pala yung pakiramdam ng mawalan ng isang taong napanguhugutan mo ng lakas at ng inspirasyon para ipagpatuloy mo yung paglilingkod. Kahit minsan, piling ko tamad na ako. Pero sa tuwing naiisip ko yung mga sakripisyo, pagtsatsaga at kasipagan mo na pumunta at turuan kami, palagi ko na lang naiisip na paano pa kaya ako na mismong parang kuya ko yung mismong pinaglilingkuran ko.